Nung nagpakita si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing nung January, dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa korupsyon sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. That's good news, at least insofar as we will learn more about the corruption in DPWH. Pero sana hindi pagtatakpan kung anuman ang kaalaman ni Secretary Bonoan at mabuti kung isiwalat ang kanyang mga ibinahaging impormasyon sa public hearings ng Blue Ribbon o ng Kongreso. Kanina po, meron po kayong inihain na resolusyon dyan sa Kamara, kung di ako na magkakamali, na may kaugnayan dito po sa mga rally na nangyayari nga po dyan po sa EDSA na humihimok muli sa Kongreso na imbestigahan. Ano pa po ang laman dito po sa inyo pong resolusyon po na ito at nakikita nyo po ba na ito po ay mangyayari considering ang Kamara, ang liderato ng Kamara, tila nakatutok na ngayon sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Ang flood control investigation ay pinutol ng Kongreso noong September 24, 2025 dahil binuo na raw ang Independent Commission for Infrastructure. Ngunit sinara ang ICI noong Marso 31 at wala nang naging paliwanag kung bakit hindi na tinutuloy ng Kongreso ang flood control investigation. Lalo na ngayon na marami tayong mga kababayan na nananawagan para sa transparency and accountability sa mga rally ngayong araw, naiisip ko na mahirap nang iwasan ng Kongreso na sagutin kung bakit hindi pa napapanagot ang mga may kasalanan para sa mga substandard DPWH projects sa buong bansa. Sa inyong tanong kung umaasa ako na pagbibigyan nito, sa tingin ko dahil ang sagot sa mga rallies ngayong araw ng ibang mga nasa gobyerno ay sila din naman ay sumasang-ayon sa panawagan ng transparency and accountability. Dapat silang tanungin kung yan ay totoo, bakit nila hindi itinutuloy ang flood control investigations at kung bakit nila hindi na lang patunayan na hindi selective ang justice sa Pilipinas. Opo, matagal na po itong issue sa flood control po, Congressman. At hanggang sa kasalukuyan po, kayo po ba ay satisfied sa mga lumalabas po or talagang malinaw na meron talagang selective justice ito? Kasi ang napapansin po ng ating mga kababayan, tila mas mabilis po yung mga ibang kaso, lalo na doon sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Kumpara doon sa mga kaso laban sa mga di umano'y nasasangkot nga dito sa anomalya sa flood control projects. Nagkaroon tayo ng pag-asa nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee ng Senado at inimbitahan ang 18 Marines. Ngunit marami sa atin ang nalungkot nung pinutol na ang mga hearings na ito at sa mga nakaraang mga linggo, nawala na sa balita ang flood control. Ngunit sa totoo lang, if I can share, natutuwa ako pag nababalik sa balita ang kwento ng flood control kasi ito nga yung ayaw mangyari ng mga nangurakot. At ang turn of events is ngayon napapag-usapan ito dahil sa naging press briefing ng Ombudsman kahapon na sinabi nga din nila na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay gagawing state witness. Marami ay may mixed reactions dito pero at least sa media napapag-usapan ang flood control. Pero nalulungkot din ako na kinakasuhan ang ibang mga nagpapaimbestiga ng flood control katulad ni Senator Dante Marcoleta na ito ang isa nga sa mga dahilan na may mga rallies ngayong araw at ito'y ironic dahil ang ina-allege ay meron siyang mga maling natanggap na campaign donations. Ngunit ang isang allegation din ay marami sa mga nakaupo ngayon sa Kongreso at sa Senado ay tumanggap ng mga donations na nanggaling sa flood control. Ang mga kampanya ng maraming mga kongresista at senador ay pinondohan ng mga kontraktor na nakinabang sa flood control. Kaya ito po ang height of hypocrisy na pinakakasuhan pa si Senator Marcoleta na hindi naman tumanggap ng ganitong klaseng pondo. Ngunit ang iba naman ay actually
ang kanilang mga kampanya ay pinondohan ng flood control. Opo. Kung sa pag-usad po ng investigasyon, lalo na sa panig po ng Senado, kasi medyo mas mahaba-haba ang naging investigasyon ng Senado ukol po dito, ano pa ba po yung mga nananatiling mga katanungan, kumbaga nabitin kayo, ano pa bang mga question kaugnay dito po sa anomalya sa flood control ang dapat pang matutukan, maimbestigahan at nang lumabas po ang katotohanan? Unang-una, pwede kong bigyan Sige itong po. sagot na hindi din matatanggi ng mga nasa administrasyon na nung nagpakita si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing nung January, dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa corruption sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. That's good news, at least insofar as we will learn more about the corruption in DPWH. Pero sana hindi pagtatakpan kung anuman ang kaalaman ni Secretary Bonoan at mabuti kung isiwalat ang kanyang mga ibinahaging impormasyon sa public hearings ng Blue Ribbon o ng Kongreso. Opo, kung tatanggapin nga at kung ito'y matutuloy na nga na magiging state witness po ang kalihim, ibig sabihin may mas mataas pa sa kanya na talagang mastermind po dito at hindi mas mababa po sa kanya at marami po ba sila sa tingin niyo po, Congressman? Exactly. And I think inamin ng Assistant Ombudsman kanina na kaya ginawang state witness si Secretary Bonoan dahil ituturo daw niya si dating Speaker Martin Romualdez. Ako po ay walang direct knowledge tungkol sa mga nangyaring umano'y anomalya sa flood control sa 19th Congress. Pero siguro kung bibigyan din ng pagkakataon ang ibang mga ituturo ni Secretary Bonoan, meron din silang iba pang mga ituturo. Kaya mabuti na tinatalakay ang mga isyung ito para sila-sila na lang ang magturuan at tayong mga mamamayan ay manood na lang. Opo. Kung magandang gabi po, si Jade po ito. Yung pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Bonoan, ito ho ba ay may kaugnayan rin po? Makakatulong rin ho ba ito doon sa mga, yung sinasabi po niyo, yung inilabas po nga Cabral Files, ito ba'y galing mismo doon sa DPWH, sa ilalim po ng kanyang pamumuno? Magandang tanong po yan. Nakasulat po sa Cabral Files na ang mga insertions ng mga kongresista at senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay mga handwritten instructions galing kay Secretary Manny Bonoan. Nakakalungkot na hindi na maipaliwanag ni dating Undersecretary Cabral ang kanyang files, ngunit at least nandito si Secretary Bonoan para maipaliwanag ang kanyang files. Nabasa ko din na ang dahilan din na gagawing state witness si Secretary Bonoan ay essential ang kanyang testimonya para sa kaso laban sa mga dati at kasalukuyang senador. Ngunit masasabi ko base sa mga files, hindi lang naman iilan ang may mga instructions galing kay Secretary Bonoan. Karamihan ng mga kongresista at senador ay may mga proyekto na nakalink sa kanila sa files na ito. Hindi po ibig sabihin na may korupsyon basta nagsubmit sila ng request. Pero ito po ay isang dapat maging basihan for further investigation. Kung nagkaroon ng transaksyon sa likod ng mga projects na in-insert sa budget na dumaan kay Secretary Bonoan at kay dating Undersecretary Cabral. At ang aking posisyon, kung gagamitin ang testimonya ni Secretary Bonoan para idawit kahit isang tao, dapat gagamitin ang kanyang testimonya para idawit lahat ng mga tao na nakapangalan sa Cabral Files na meron
handwritten instructions mula sa kanya. At hindi po niya maari pong i-deny yung Cabral files na yan na kung sakali man. Well, to add an answer to your previous question kung ano pa ang mga hindi pa nakumpletong investigasyon ng mga dating pagdinig sa flood control, hindi pa isinapubliko ng DPWH ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral. At maraming ang mga umaasa na isa sa publiko ko ang kopya na meron ako. Ngunit nakakalungkot na pag may inilalabas tayo, sinasabi naman nila fake news. At sa aking palagay, maganda na hikayatin ng taong bayan na isa publiko ng DPWH ito. Kung may buburahin, may iilan sa atin na may kopya nito na pwedeng magsabi na may binura. Ngunit ang mahalaga, dahil state witness to be si Secretary Bonoan at umano'y tuturo siya sa iilan, dapat hindi selective at dapat gamitin ang kanyang testimonya para magkaroon ng accountability na para sa lahat. Opo. Yung Cabral files ho ba, kung na-authenticate na ho ba ito? Yun nga po ang hinihintayan natin noon pa. At sa totoo lang, inaasahan ko na dahil may ilang buwan nang nakalipas, magkakaroon ng update tungkol dito. Pero ayon sa mga public interviews, sinabi din ng ombudsman na ginagamit na nga ito para sa mga investigations nila, para sa mga dinawit na. Kaya ako ay actually nagre-react strongly pag nababasa ko ang mga balita tungkol sa mga kaso laban sa iilang mga dati o kasalukuyang senador. Kasi napaka-hypocritical na ipinalalabas natin na isa o dalawa na tao ay masama, ngunit ang mga listahang ito ay naglalaman ng mga pangalan ng 200-300 mga tao. Opo. Kung sakali mang i-confirm ni DPWH Secretary Bonoan, yung Cabral files na po yan na kung sapat na ho ba yan? O sino ba dapat ang mag-authenticate para masabi nating talagang lihitimo po itong mga files nito? Actually, sa January 2026 Blue Ribbon hearing, kinumpirma ni Secretary Bonoan na yung budget per district summary na napost ko sa Facebook ay talagang galing sa DPWH. At sinabi ko naman na nakita ko nga hawak ni Secretary Bonoan noon ang summary list of budget allocations na ito. At yun nga po yung point ko na kahit na kinumpirma na ng dating DPWH Secretary ang summary ng mga files na ito, pinalalabas pa na imbento lang na may mga iilan na nakatanggap ng up to 30 billion in 1 year, habang ang iba ay wala pang 1 billion para sa kanilang mga distrito. At kung wala namang anomalya sa mga budget allocations na ito, dapat isa publiko na lang magkano ang natatanggap ng bawat isa. Pero ang frustration ko kasi ay kung hindi madiin ang push ng taong bayan at kung hindi responsive sa isyung ito ang media, pwedeng i-sweep under the rug lang ang mga calls for transparency on the data of the DPWH. Kaya wina-welcome ko ang mga rallies ngayong araw na nananawagan ng transparency and accountability. Muli, sagot pa nga ng ibang mga opisyal ng gobyerno na nakikiisa sila sa panawagan for transparency and accountability. Kaya ako naisip na mag-file ng resolution para patunayan nila na suportado nila ang transparency and accountability. At kung ayaw nila na magkaroon ng hearing, magpatawag ng mga testigo, at mag-authenticate in public ng mga dokumento, ipaliwanag nila kung bakit sila
tutol dito kung sila ay pabor naman sa transparency and accountability. Opo. Yung mga dating sundalo, yung sinasabi ng mga yung Brave 18, meron pang 14 pa at may napapabalita pang iba pa na possible na magsasalita ng mga dating sundalo. Sila ho ba ay maaring o kwalipikadong maging state witness din na kaugnay nga dito sa maanumalyang flood control projects? Napakagandang punto niyan kasi sila nga ang walang alegasyon na sila ay nagnakaw. Tapos sila pa ang kinakasuhan. Habang ang iba, umaamin na sila ay nagnakaw pero dine-discharge pa ang kanilang mga kaso para maging state witness. At this is why I think more and more Filipinos are already no longer tolerating this level of hypocrisy. Kaya ang daming mga lumabas sa mga rallies kanina at sa aking palagay, mas dadami pa ang mga dadalo sa mga rallies sa mga susunod na mga araw dahil as you can see on your screen, mag-overnight ang karamihan ng mga nasa rally kanina at pati sa Liwasang Bonifacio, may mga kababayan ako galing sa Batangas na nandoon ngayon na magpapatuloy ng kanilang mga rallies hanggat magkakaroon ng breakthrough sa panawagan for transparency and accountability. Opo. Sa naging press con po kanina ng Ombudsman ni Assistant Ombudsman na Miko Clavano, Kong, sinabi po niya na kung ang ipinaglalaban po ng grupo o ng mga rallyista ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument ay transparency and accountability, parehas ho daw yung pinaglalaban din ng Ombudsman. Transparency and accountability din ho. Ano yung inyong pong reaksyon doon sa kanilang pahayag? Kaya nga po ako nagbigay ng action that they can take, which is magkaroon ng pagdinig, ilabas nila yung mga dokumento at i-authenticate nila para sa publiko. Kung hindi nila gagawin yon, hindi nila mapapatunayan na sila ay pabor sa transparency and accountability. At maging si Senator Ping Lacson, may pahayag din po na baga naniniwala ho siyang hindi bibigay o hindi magpapadala po si Ombudsman Boying Rimulya sa pressure na dulot nga po nitong rallying ito. Ano pong reaksyon po ninyo, Kong? I think yung question on ano ang gagawin nila sa individual case ni Senator Marcoleta ay iba namang bagay dahil ang I think main issue there is bakit si Senator Marcoleta ang kinakasuhan habang ang iba naman nakakatanggap ng donasyon mula sa flood control, hindi tulad ni Senator Marcoleta na private naman ang nag-donate sa kanya na hindi naman man lang iniimbestigahan. Opo. At ang aking panawagan nga ay kung binibigyan nila ng oras ang kaso ni Senator Marcoleta na wala namang aligasyon na nagnakaw ng pondo galing sa gobyerno, edi dapat bigyan nila ng mas malaking oras pa ang ibang mga may ebidensya na tumanggap ng pera galing sa flood control. Opo, bago ko lang ipasa kay partner, so sa madaling salita kong mali po yung balak na pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Marcoleta, considering na ito pong kasong ito ay nag-ugat po sa same issue na ibinasura rin po ng COMELEC. Opo, at napaka-hypocritical nga na una, siya nga ang nagpapa-imbestiga, siya pa ang kinakasuhan, ngunit ang mga may ebidensya na tumanggap ng pera galing sa flood control para sa kanilang mga kampanya ay hindi pinaiimbestiga. Congressman, si Admar Polit ito. Doon ba sa Cabral Files, yung tinatawag na Cabral Files, meron pa bang hindi nahimay doon lalo na sa investigasyon ng Senado o di kaya ng Ombudsman o di kaya doon sa ICI na binuwag? Magandang tanong yan kasi nabanggit ko actually sa resolution na isang dahilan na dapat ang Kongreso at Senado ay gumawa ng mga investigasyon dahil maraming mga nakapangalan sa files na ito ay mula sa executive branch na namumuno sa mga investigasyon. Paano natin ma-expect na investigahan nila ang sarili nila? Kaya nga may checks and balances tayo sa konstitusyon. At ito po ay isiniwalat din ni Senator Ping Lacson na at least 5 cabinet secretaries and undersecretaries have allocables.
in documents from Yusek Cabral. Kaya hindi na po galing sa akin, kaya hindi pwedeng sabihin ng administrasyon supporters na ako po ay nagpapakalat ng fake news. Galing po kay Senator Lacson, at least 5 cabinet secretaries and undersecretaries have allocables, and it is the right of the public to hear from the DPWH sino ang 5 cabinet secretaries and undersecretaries at kung meron isinagawang investigasyon na kung sila ay may natanggap na maleta kapalit ng kanilang mga allocable sa files ni Yusek Cabral. Opo. Pero ano po masasabi ninyo doon sa mga kasamahan ninyo dyan po sa Kamara na dapat daw mas tutukan itong impeachment at ang panglihis lang daw itong usapin ng flood control anomaly dito po sa impeachment? Kung sasabihin nila ito habang ako ay nasa floor ng plenaryo ng Kongreso, baka ilalabas ko ang listahan ng kanilang mga flood control projects at tatanungin ko sila kung meron ba o wala silang issue sa mga proyektong ito. Kasi nalulungkot ako actually araw-araw pag nanonood ako ng balita kasi nakikita ko nga ang daming mga iprokrito dito sa ating bansa. Opo. At meron pong pahayag ang Malacanang kamakailan na magiging kabilang na po sa budget, lalo na for 2027, ang may kaugnayan po sa flood control. Sa tingin niyo po, napapanahon ng maibalik ito habang marami pang mga question, marami pang mga katanungan doon sa anomalyang nabulgar po, Kong? Kaya nga importante na maglabas ng mga sentimiento ang taong bayan kasi the fact na yung dating 6.7 trillion na 2026 budget ay ngayon magiging 7.2 trillion sa 2027 budget, papalakihin ang budget ng DPWH at ibabalik ang pondo para sa flood control ay nagre-reflect din na ang sensitivity sa issue ng flood control ay nawawala na at bumabalik na sa business as usual tayo. Sinabi nga last year na almost 100% of projects in the DPWH ay may corruption dahil lutuan ang mga bidding. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit ubusin niya ang mga district engineers ng DPWH, wala silang isa-spare na opisyal ng DPWH na sa palagay nila ay sangkot sa korupsyon. Ngunit kokonti lang ang mga nakasuhan at sa karamihan ng mga nakikita kong mga distrito, yung mga dati pa na mga opisyal ang nagpapatupad ng mga proyekto. Kaya very worried ako na yung hindi siguro kinita ngayong 2026 ng iba ay babawiin na lang nila sa 2027 kung hindi magpe-pressure pa ang publiko na wag dapat bumalik sa business as usual. Opo, nakikita niyo po bang magiging hamon ito pong pagbalangkas sa 2027 na budget? Kasi maisasabay po ito sa kasagsagan din po ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Baka hindi maganda ang paghimay po dito, Congressman. Mabuti nga kung bumalik tayo sa session sa Kongreso para mas marami tayong oras para sa iba pang mga issues kasama ng ating krisis sa ekonomiya. Ngunit ang Kongreso kasi ay may session break hanggang sona sa July 27 eh. Kaya nakakalungkot talaga na nauubusan ng ating oras at hindi natin pa nakakover ang mga importanteng issue para sa ating ekonomiya. Opo, kayo po ba'y naniniwala na dahil ito pong mga pagtitipong kagaya po nito na pagdagsa ng mga tao, kaganapan dyan po sa People Power Monument, ay hindi na po ito first time sa kasalukuyan pong administrasyon. Naniniwala po ba kayo na ito'y senyales na tila hindi iniintindi ba ng ating gobyerno, manhid ng ating gobyerno? Kasi same pa rin po itong mga panawagan mula noong nagkakaroon po ng mga malawakang kilos protesta ng ating mga kababayan, Kong. Actually, last November nga, nagkaroon din ng kilos protesta at ang resulta nun ay
may iilang mga miyembro ng kabinete na bumitiw sa kanilang pwesto. At baka hindi naman yan ang pinapanawagan ng mga rallyista ngayon, pero I suppose at the very least, dapat ang magiging kalabasan nitong mga kilos protesta ay may mga miyembro ng kabinete na managot sa korupsyon at sa kakulangan ng resulta sa mga reforma ng kasalukuyang administrasyon. Opo. Meron pa po ba kayong nalalaman na meron pang handang maglahad po ng mga nalalaman nila kaugnay nga po dito sa anomalya, lalo na sa hinaharap, maliban dito po sa mga naririnig natin na marami pa mga dating mga sundalo, dating nagtrabaho din kay former Congressman Zaldico na naglahad din po kaugnay sa maleta scheme. Actually, baka may mga tao galing sa ibang kampo na nanonood sa SMNI ngayon at may mga bumitiw naman na sa kanilang mga pwesto sa kabinete ni Pangulong Marcos na marami pang mga ebidensya tungkol sa pagde-deliver ng pera galing sa flood control, pero hindi na sa akin para isiwalat ito. Ang aking wish ay ang mga may kaalaman tungkol dito ay kusang maglabas ng impormasyon of which they have first-hand knowledge. Ngunit so far naman, walang mga nag-deny na may mga allegations of corruption nga tungkol sa mga kickbacks mula sa mga flood control projects na nagmumula sa mga miyembro ng kabinete. At kung ako po ay tatanungin, ito nga po ang aking inaasahang mangyari kung hindi ipapakita ng gobyerno na seryoso tayo para sa investigasyon ng flood control. Opo, siguro bilang panghuli kong baka meron pa po kayong gustong sabihin na hindi po namin na itanong. Dagdag na rin yung inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan sa gitna po ng mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Actually, napakalungkot ngayon na parang nasa sweep under the rug ang issue ng flood control. Kaya biglang nag-post ako tungkol sa flood control the last few days para naman ma-take advantage itong window na talakayin ito. Pero sana hindi na malilimutan ang issue ng flood control hanggat may accountability para sa mga nangyari. Let us take advantage of this opportunity na may mga matatapang tayong mga kababayan na ngayong oras na ito ay nasa EDSA at Liwasang Bonifacio na kumikilos para sa transparency and accountability, and keep the fire burning hanggat walang mga miyembro ng gobyerno na mananagot tungkol sa korupsyon sa flood control.